especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We are now on diary entry number 1041. An ardent desire for this feast is burning up my whole soul. In fervent prayer for the hastening of the feast, I find some relief, and I have begun a novena for the intention of certain priests, that God may grant them light and inspiration to apply for the promulgation of this feast, and that the Spirit of God inspire the Holy Father regarding the entire matter. The novena consists of an hour of adoration before the Blessed Sacrament. I have implored God to hasten this feast, and I have asked the Holy Spirit to inspire certain people regarding this whole matter. I am finishing this novena on Holy Thursday. Ang marugdog na pagnanais para sa kapistahan na ito ay nagdininga sa aking buong kaluluwa. Sa taimtim na panalangin para sa pagpapabilis ng kapistahan, ay nakatagpo ako ng kaunting ginhawa at sinimulan ko ang isang nobena para sa layunin ng ilang mga pari. Nabigyan sila ng Diyos ng liwanag at inspirasyon upang mag-alay para sa pagpapahayag ng kapistahan na ito. At na ang Espiritu ng Diyos ay magbigay ng inspirasyon, ang Santo Papa hinggil sa buong bagay. Ang nobena ay binubuo ng 1 oras ng pagsamba bago ang banal na sakramento. Ako ay nagsumamo sa Diyos na madaliin ang kapistahan na ito at hiniling sa banal na Espiritu na magbigay ng inspirasyon sa ilang mga tao tungkol sa buong bagay na ito. Tinatapos ko itong nobena sa Huwebes Santo. This is Holy Week, by the way, no? So, that time na binabasa natin itong diary and our current time, so magkaiba. Today we are celebrating the feasts of Señor Santo Niño. So, iugnay na muna natin ito doon sa kapistahan ng ating mahal na Señor Santo Niño. The feast of the Holy Infant. It is one, by the way, it is one of the oldest images in the country. No? Dahil ito, unang-una, ay iniregalo ng mga Kastila kay noong 1521. Alam natin yan, yung 1521, ito yung pananakop ng mga Kastila sa ating bansa. Pero, now, what is the significance? Tingnan nyo nang nagsisimula pa lang tayo sa ating Kristyanismo, ang ibinigay sa atin ay ang Batang Jesus. Nagsisimula pa rin, di ba? Kapapanganak pa lang. So, this was the beginning of the life of Jesus. And this was also the beginning of the mission of Jesus in the Philippines. And the rest is history. Bakit? Nananatili tayong isang largely Catholic country, the only one in Asia. And we know that as a Catholic na tayong mga Pilipino, we've been actively propagating this faith all over the world. Kung saan man tayo nandun, bit natin yung ating pananampalataya. Yung iba, personal, ang pananampalataya. Pero merong iba active talaga na ikinakalat, nag-evangelize, nagtatayo ng mga samahan o organization, nag-engage sa simbahan at nagiging nagpapasimula ng Kristyanismo sa kung saan sila napunta. Meron iba naman, they were there for a mission talaga ng mga pari, madre, pinapadala talaga sa mga bansang iyon upang yung purpose talaga, primary purpose, was to evangelize or is to evangelize. Yung iba naman, mga kapatid natin, mga Pilipino, nagtrabaho sa ibang bansa, pero dahil nandun na sila, so sila yung nagiging mitya, nagiging Batang Jesus sa mga lugar na yun.
bilang isa sa pinakamatandang debosyon sa Pilipinas. Talagang napakalakas ang debosyon na ito sa mahal na Senyor. At ito, kumalat ang debosyong ito sa buong Pilipinas. So, hindi na lamang ito nakasentro sa Cebu, although dyan syempre yung pinakamalakas, but this devotion spread all over the country. Sino ba ang santo ninyo? Batang, the infant Jesus. Tingnan natin ang isang bata, very weak, dependent to the parent, but the soul of a child is very much radiating. So, isipin mo sa isang bahay may pinanganak, diba? Ang saya-saya ng mga pakiramdam natin. There was, lalo na kung bibinyagan, talagang pinaghahanda natin yan. Pag turn ng 1-year-old, pinaghahanda pa rin natin. So, the presence of a child in the home cannot be underestimated. Talagang ito yung nagbubuo, nagpapagsaya, nagpapaganda sa isang tahanan. Malungkot pa, sabi nga nila na malungkot pag walang bata, walang makulit, walang maingay. The infant Jesus is a symbol din ng pagsisimula din ng ating ng ating pananampalataya. So, this image is the image of our Lord Jesus. So, maraming imahe ang ating Panginoong Yesus. Katatapos ng imahe niya ng nagpakasakit na Jesucristo. Ang imahe ito ay ang Jesus Nazareno. Meron ding imahe ng Sacred Heart, no? Isang larawan ng ating Panginoon na nagpapakita ng kanyang sugatang puso. Meron ding imahe ng Divine Mercy. Very familiar tayo dahil. So, ang imaheng pinapresent sa atin, the icons, represent a certain stage in our spiritual life. Ang ating bang spiritual life ay nagsisimula pa lang. So, kung nagsisimula pa lang ang inyong pananampalataya, ang inyong misyon, ang inyong kaalaman, kung nagsisimula pa lang kayong pag-alabin ang inyong pananampalataya, then the image of the infant Jesus is in you. Ang imahe na sumisimbolo sa iyong antas ng espiritualidad ay yung imahe ng Santo Niño. Bata pa, nagsisimula pa lang, subalit punong-puno ng passion. Now, if you have already outgrow your infancy, syempre nalagpasan mo na yung pagiging bata. You enter into different problems in life. Marami ka ng mga nararanasan at karamihan nasasaktan. Hindi lang puro kagandaan sa buhay, kundi meron pa rin mga pagkakataon, napakarami niya na tayo sinusubok ng panahon. At ang mga bagay na ito ay dahilan para tayo umunlad bilang isang tao at bilang isang kaluluwa. So what image are you in this stage? So maybe because we have a lot of problems, you are into certain troubles, everything, no? So pwede nga image mo ay ang imahe ng Poong Nazaren. Maraming bigat, maraming pasan-pasan na mabibigat na mga suliranin. Kung kayo makikita nyo, kahit ano pa man ang imahe ng mahal na Poong Jesus, malakas. At ang lakas ng debosyon na yon ay sumisimbolo nga sa antas ng ating espiritualidad. Walang ano dyan, walang masama. Kung deboto ka ng banal na awa, walang masama. And you must not criticize other devotions. So, bawa. Yung mga nagdedebosyon sa Santo Niño, iba yung debosyon nila, mas maalab. Pero, ang Batang Yesus ay ang Panginoong Yesus pa rin. Wala yung pinagkaiba. So we can invoke all the powers of the Lord Jesus sa antas ng kanyang evolusyon o ng kanyang pagiging tao. Ano mong antas ang sinapit niya? We can always invoke His powers, His love, His mercy, His compassion. So kahit Santo Niño yan, bata pa, umaagos na rin ang banal na dugo at tubig sa kanyang dibdib.
na may awa na rin siya sa atin. Kung kaya tingnan niyo bakit lumakas ang debosyon ng Santo Niño sa Visayas at kumalat sa buong Pilipinas. Sapagkat ang debosyong yan, dinadala ng ating mga kapatid ang kanilang mga suliranin sa kanya. Alam niyo, no, when I was there, no, sa Mindanao, yung mga tao talagang pumupunta ng Cebu annually, no, to thank Jesus, the infant Jesus, for the graces they have received. Maaring napagaling ang kanilang sakit, maaring nakapag-abot yung mga anak, maaring maraming answered prayers, no, mga impossible prayers na nagkaroon ng katotohanan. And to thank God every day, every year, they would visit or they would go to the home of our infant Jesus in Cebu. So, ganun kalakas ang debosyon sa Santo Niño. At kung makikita nyo yung participation ng mga Cebuano at ng iba't ibang mga dumarayo taon-taon sa Cebu para ipagdiwang ang kanyang kapistahan, makikita nyo yung pinaka-prosesyon. Napakahaba, napakaraming tao. Kagaya din ng traslasyon at kagaya din ng iba pang mga feast, kapistahan ng banal na awak. Halimbawa, no? Lahat yan ay napakalakas ng ating mga debosyon at sumisimbolo sa pagmamahal at awa ng Panginoon. All the images of the Lord Jesus bear the seal of mercy and compassion. Walang imahe dyan na wala ang mercy and compassion. The fact na ipinadala siya ng ating Diyos Ama sa atin, kanyang anak, inialay para sa ating kaligtasan. So yung batang yan may kapangyarihan na. And when you touch the baby, ibinulong sa kanya yung mga suliranin, naiintindihan na niya yan. Despite the age, no? Kasi nagkatawang tao lang naman ang Panginoong Yesus, kaya mayroong imahe ng bata. But in real sense, no? Hindi na bata ang ating Panginoong Yesus. Mahaba nang inabot ng sa kanyang Diyos nga siya, second person. So ano man ang imahe ni Jesus na present sa ating buhay, si Jesus pa rin yan, ang kanyang awa at habag ay present sa imahe niya.